Question, nakabili na po kayo? Planning to get din, Ace Pro or Action 5? For me, if budget ang concerns nyo, masasuggest ko sa inyo si Action 5 Pro. Kung medyo may budget naman kayo and you want an action camera that can also be a wide camera for taking photos, masasuggest ko sa inyo si Ace Pro 2 kasi napakaganda ng mga kuha nito na photos when it comes to low light situations din. And also meron din 'tong pause and play sa pagre-record. So nag-video ako, 'yan puwede natin siyang i-pause, puwede natin i-play, and if ever lang na for example na stop recording natin siya, puwede natin puntahan sa pinaka-video and then pipindutin ulit natin yung record, 'yan. So pe-press lang natin yung continue. So mako-continue mo yung previous na ni-record mo. So in that way mape-prevent natin yung pagkakaroon ng mga multiple video files para mas madali yung editing. Goods din yung gesture capture nito. So kapag nag-peace sign ka, that means you're taking photos, and kapag naka-high five ka or palm, that means you're taking videos. Kita mo yung framing ng camera kapag naka-Ace Pro 2 ka. So sa DJI Action 5 Pro, meron din naman siyang screen dito which is good. Yun nga lang ay smaller siya ng kaunti compare sa Ace Pro 2. Napakadaming third-party accessories available for Action 5 Pro. And yung dual battery bundle nito, mas mahal pa siya. I believe mas mahal pa yung dual battery bundle nito kaysa sa adventure combo ng Action 5 Pro. So kung gusto mo talaga na magandang battery life, and yung mas makakamura ka, I suggest go for Action 5 Pro. Masabi ko worth it din si Action 5 Pro, lalo na kung gagamitin din natin siya underwater since kapag ginamit natin 'to sa underwater, for sure gagamitan natin 'to ng underwater case, hindi naman natin mafi-flip yung screen kapag nasa underwater tayo. So isa yon sa dapat i-consider when using this. Pero framing yourself using this kind of camera, napaka-basic lang kasi eye level mo lang siya, for sure kitang-kita ka na sa frame, and madali lang naman siya since wide cameras naman 'to. Eh, yung sa 360 kasi details lang yung nakalagay dito if you're recording or whatsoever, pero kay Action 5 Pro kasi touchscreen talaga siya na puwede mong ayusin din yung settings without even, turning or flipping your camera screen. So kung low-key ang pag-uusapan, low-key vlogging, mas low-key vlogging si Action 5 Pro kasi even ganyanin mo lang yung camera, kita mo na kaagad yung sarili mo dito. But with this Ace Pro 2, medyo mahihirapan ka kasi hindi mo kita yung sarili mo sa screen, kailangan mo pang itaas 'to, then 'yan, tsaka ka palang makakapag-framing sa sarili mo. Pero kay Action 5 Pro puwede mo siya gawin directly, mas low-key siya, supported ng mga third party na accessories, much cheaper siya, kasi yung dual battery bundle nito, almost adventure combo na ni Action 5 Pro, and also nagkakaroon ng discount si DJI. Tsaka maganda kay Action 5 Pro na adventure combo, meron na siyang, battery charger. So, adventure combo may 3 batteries ka na kaagad. May charger na yon, meron na kasamang, ah, monopod, and meron na rin siyang free. May free na rin siya na frame. So, okay yun sa 360 kasi sa dual battery bundle, the battery itself lang na extra yung free, and you're gonna have to purchase or to buy these accessories separately. So, kung budget concerns, you can go for Action 5. Actually, standard version of Action 5 Pro is goods na yun, and pwede mo naman bilhin yung ibang accessories when you have the budget na. Pero I suggest talaga adventure combo na. Go na kayo for adventure combo. Ang masasabi ko lang, based sa mga reviews na napakinggan ko na online sa mga creators, mas prefer ko pa rin yung audio ni Ace Pro 2 kasi maganda yung wind reduction. Magaling siya mag-eliminate ng wind noise, and also maganda 'tong wind muffler dito. Mas bet ko yung voice enhancement ng Ace Pro 2. If you're interested sa Ace Pro 2 or sa Action 5 Pro, nandiyan lang yung link sa baba, and check out niyo na lang din. Or you can check it yourself, punta kayo sa store para mas makita niyo yung units. So yun lang.